Thank you, Leandro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? At I was this morning we had a very full pack worship service and we thank the Lord for that. Ganon din po sa hapon na ito. So yung mga kung first time kayo ngayon, we welcome you with all our hearts. And sa mga pagkakataon po na katulad na nito, we are being encouraged in the Lord through prayer. Thank you, Brother Nick, for that very moving, heartfelt prayer. So ang ministry po ng church is to bring us closer to the Lord and for all of us to grow in the grace and knowledge of our Lord through His message. Ngayon po, meron akong tanong bago po tayo magsimula. Ang tanong ko po ay ito, sino po sa inyo, who among you who can say that you have a true friend? Na talagang masasabi mong tunay na kaibigan mo. Na simula pa bata at marami na kayong mga pinagdaanan, marami mga trials na inyong hinarap, mga pagsubok. Marahil nag-away din kayo, pero mas pinili niyo magkasundo dahil you value friendship. So ito yung kaibigan na sinasabi natin na friendship that stand the test of time. So a friend who will stand by your side, kahit ano pa man na mangyayari, ang kaibigan na hindi ka iiwan. Kung meron kang kaibigan na ganito, isa ka sa pinaka mapalad na tao. Dahil napakahirap po sa panahon ngayon, actually, nasulat to ni Solomon, ancient thousands of years ago. Dahil sa ugali at pagkakaiba-iba ng tao, napakahirap makahanap ng tunay na kaibigan. Pwedeng ang tao na yon ay tunay na kaibigan at tayo yung hindi. Pwede naman na tayo yung tunay na kaibigan at ang tao na yon ay hindi. Subalit, sa mga katuruan na ito at sa mga suliranin na ito patungkol sa pagkakaibigan, itinuro din sa Book of Proverbs, sa mga kawikaan, kung papaano at ano ang tunay na friendship. Friendship are very important part of our lives dahil ito ay regalo ng Diyos sa atin. Isang katangian ng Diyos ay siya po ay kaibigan. Hindi lamang siya Diyos na kataas-taasan, Diyos na may likha ng lahat, makapangyarihan. Ang Diyos po natin, He also offers friendship. Sa Old Testament, Abraham, naging friends sila ng Lord. They talked like a friend. Moses and God, they talked like a friend and they walked together. So friendship, my brothers and sisters, mga kapatid, pakinggan po natin ito, does not happen, friendship does not happen by a chance. It is a gift from God that you need to treasure and cherish for the rest of your life. So God also used friendship to accomplish His divine purposes for our lives, reflecting His love through our relationships. So ang title po ng message natin ngayon ay isang tanong, katulad po ng mga nakaraang mga talata or title ng ating message, How can friendship stand the test of time? At sasagutin po tayo ng ating pong mga talata ngayon. Ito po yung sermon number 3 sa ating pong series, Ancient Wisdom for a Modern Man. Now I invite you to stand, tumayo po tayo at sundan po natin sa pagbabasa itong mga talatang ito sa Proverbs. Sa Proverbs 18 verse 24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Proverbs 27 verses 5 to 6, better is open rebuke than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Proverbs 17 verse 9, whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. Proverbs 13 verse 20, whoever walks with the wise become wise, but the companion of fools will suffer harm.
Proverbs 27 verse 17, an iron sharpens iron, so one person sharpens another. Manalangin po tayo. Panginoon, minsan pong muli, kami ay humaharap sa iyo ng may pagpapakumbaba sa aming puso. Hinihiling po namin na turuan mo kami at mangusap ka sa amin sa mga kawaykaan na ito, sa mga karunungan na ipinagkaloob mo kay Solomon na isulat sa banal na kasulatan upang marinig din namin at maunawaan namin dahil alam namin na mga karunungan ito ay kapaki-pakinabang sa aming mga buhay at sa aming pong relasyon sa iyo at relasyon din po namin sa aming kapwa. Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng salita mo sa karunungan na ito, ibuhos mo sa amin at ipaunawa mo sa amin ang mga karunungan nagmumula sa iyo na magbabago sa aming buhay. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral, bigyan mo kami ng pangunawa at kalakasan na nanggagaling lamang sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Ngayon po, ito yung big idea ng mensahe natin. Be a true friend. Maging totoo tayong kaibigan. Now turn to the person next to you at sabihin mo yung mga katagang iyon. Be a true friend. Mukhang totoo naman na yung katabi mo tunay mong kaibigan. So, paano natin gagawin? Una, be a friend who never leaves. So, alam niyo po sa social media, na-check ko, meron na pala akong more than 1,800 na friends. So, yung iba doon, galing sa mga friends ko sa iba-ibang church na pinanggalingan ko. At yung iba naman po, yung mga nakakilala ko, mga acquaintances din. So, sa social media. Pero maganda rin na pag mag-a-add kayo ng friend, nakilala nyo na. Acquaintance na bago nyo sila i-add. At nakilala nyo na po sila. So, sa social media, itong mga friend na ito, ay hindi lahat na close friend mo o close friend ko o best friend mo. So despite the large number, napakadami pong mga number, I realized that genuine friendship is not measured by quantity, but quality. Lahat po tayo nag-a-agree doon. Yung totoong kaibigan na magsusuporta sa iyo, makikiramay sa iyo, at hindi ka iiwan sa hirap at ginhawa ng iyong buhay. Kaya itong mga katagang ito sa Proverbs na binasa natin. Sa Proverbs 18 verse 24, sinabi po doon, a man of many companions may come to ruin. Bakit kaya? But there is a friend who sticks closer than a brother. Sa konteksto po ng mga talatang ito, yung mga companions po dito ay yung mga taong kasama mo lang pagka may good time. Marami pong ganyan. Hindi na po bago noong unang panahon, yung mga struggle ng tao at pagiging makasarili ng tao, na magkakaroon ka ng kaibigan at makasama mo lang sila sa ginhawa. Pagka masaya lang, pagka may good times lang, subalit pagka ikaw ay dumaan na sa problema, hindi mo na ito mahanap itong mga taong ito at tila para walang malasakit sa iyo. So in our passage, why does a man with many companions come to ruin? Hindi ba dapat pagka marami, mas malakas, mas matibay? Sabi nga nila, there's strength in numbers. Subalit, alam niyo po, yung ako po ay kabataan ko pa, during my teenage years, I believe that being part of fraternity, hindi ko pa alam kung uso pa din ngayon ito, yung mga ganggang, mga tawag na yata nila ngayon sa kabataan, ngayong clan. Ano na bang tawag ngayon? So I thought that this group of people, this company would protect me, iingatan ako at pagtatanggol ako sa mga bullies. Subalit, kalaunan, akala na ko mapagtatanggol ako sa mga bully, na mga kabataan sa eskwelahan, kami pala yung naging bully. Kami na yung nangaasar, nangungulit, nanggugulo
So pakiramdam namin napakalaki naming grupo at kahit mga teacher, hindi kami mapigilan. And then later I realized na itong tinatawag kong mga kaibigan at kasama, na-hook pala, kasama din sila, engage sila sa mga drugs, sa mga hindi mga maling bagay. At sa ganon, makikita mo rin kung ano yung ginagawa nila dahil kasama mo sila, magagawa mo rin. Kahit labag sa kalooban mo at later on, gugustuhin mo na din dahil sa pakikisama. I like the word pakikisama. So in Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, let's take this home. Sabi ni Paul sa mga Kristiyano, do not be misled. Bad company corrupts good character. So the people we surround ourselves will significantly affect or influence the way we think, our behavior. Ganun din yung karakter natin. So akala natin kaya sinasabi mga magulang, no, huwag kang makikisama sa mali. Huwag kang makikisama sa mga ganyang kaibigan. Meron pong wisdom. There's wisdom. Dahil nakikita natin sa ating paligid kung sino mga talaga naman ang dapat pakisamahan at ang mga dapat iwasan. But the good news is, in this passage, there is a friend. Merong isang kaibigan who stick closer than a brother. Parang kaibigan na parang higit pa sa kapatid. Ito yung Tagalog nun. So, sino tong tao na ito, mga kapatid? This is the person who will not take advantage of you. A person who will stick with you in good times and in bad times. Hindi kayo iiwan. A person that never leaves. Alam niyo po, minsan, ito po yung katotohanan sa buhay natin. Minsan, ang mga pamilya natin, taong inaasahan natin, at kahit mga relatives, no, sa oras ng pangangailangan, minsan, hindi natin maasahan at walang tulong na maibigay sa atin, siguro dahil sa sitwasyon sa buhay, subalit merong isang kaibigan who will stand by your side no matter what. This is a person who sticks closer than a brother. This person will support you and they will not expect anything in return. Gusto lang talaga nandyan para sa iyo, genuine yung kanyang pakikisama. Now, in our desire to live a life like Jesus, ito po yung ating encouragement sa hapon na ito. Okay? Let us pray that we will be this kind of person. A person, wag na tayong tumingin sa iba. Sa sarili na lang natin na, Panginoon, sana maging katulad ako ng taong ito, a person who stick closer than a brother. A person who can be dependable sa oras ng pangangailangan. A person who can pray for others, who can encourage others, who can lift up yung burdens ng ating kapwa. A person who sticks closer than a brother. Be someone who offers support and unconditional love. Nakuha po natin. Pangalawa, be a friend who speak the truth. Ito po medyo challenging. Alam niyo po, marami tayong mga kaibigan with different personalities. May mga kaibigan po tayo na extroverted, ibig sabihin, mabulala sila. Magiliw po sila, very expressive, very outspoken. At itong mga kaibigan na ito, masarap kasama. Pag nalulungkot ka, papasayin ka talaga nitong mga ito. Very outgoing, mga extroverted. May mga personality naman na introverted. Ito yung mga tao talagang tahimik lang. Andyan lang sila, pero tahimik lang sila. Pero kaibigan mo sila at mga reserve sila, hindi basta-basta nag-open, pero totoo mga kaibigan ito. Ang point ko po dito is it doesn't matter kung ano po yung personality ng kaibigan nyo. Ang importante, ang kaibigan po natin ay nagsasabi ng totoo sa atin. Kahit ano pa yung personality nila, a person who speaks the truth. Sabi po sa Proverbs verses 5 to 6, better is an open rebuke than hidden love.
Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies. Kisses, ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas mahalaga, mas mainam pa na yung kaibigan natin sinasabi yung totoo kung ano yung mali sa atin. Kahit na masakit. Pag sinabihan tayo, o yung damit mo, yung kulay hindi bagay sa'yo. Ito yung mga basic. Pero totoo yung kaibigan mo, huwag mo suot yan kasi hindi bagay sa'yo yung kulay. Ito yung kulay na bagay sa'yo. Paano naman kung ang kaibigan mo ay sinabi at nahuli kang nagsinungaling at ikukumpronta ka, pare, tol, or sister, yung sinabi mo kanina hindi totoo. Itama natin. Huwag tayo magsabi ng hindi totoo sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating mga nakakasalumuha. Alam niyo po, ito yung problema na mahirap harapin bilang mga Pilipino. Kasi we are not confrontational people. Mas binavalue natin yung friendship na baka pag may sinabi tayo, baka masaktan. Ayaw natin masaktan yung kapwa natin sa sasabihin natin. Subalit, pag nagsasabi tayo ng totoo, hindi natin sinasaktan ng ating kapwa, lalo ng kaibigan natin. Bagkos, sinasabi natin dahil mahal natin sila at ayaw natin mapahamak. Ang problema nga lang is kung ang puso ng ating mga kasama at kaibigan ay hindi marunong turuan, hindi marunong tumanggap ng koreksyon. Ito din isang problema ng Pilipino, ng mga tao in general. So, ayaw nating ma-reject pagka nagsabi tayo at hindi tinanggap ang ating mga advice. At ang nangyayari, nagiging kultura natin, instead of correcting somebody or talking about the issue one-on-one, naikukwento natin sa isang kaibigan, sa kabilang kaibigan at nagdudulot ito ng Marites, si Ate Tess. Wala si Ate Tess, buti na lang. Okay? Nang ganun po yung nangyayari sa atin. Now, if we will continue to dwell in this non-confrontational culture, alam nyo, napakabuti na mayroon tayong inaaral ng salita ng Diyos na tuturuan yung perspective natin na magbago, na gawin ang tama at manindigan sa tama if we will continue to dwell in this non-confrontational issue. Alam nyo po, ito ang magkakaroon ng balakid sa ating po mga relasyon, sa ating kaibigan, sa ating kapwa. It will hinder healthy communication, leave problems unresolved, hindi na napag-uusapan yung problema, hindi na na-deal, at napapatungan pa na napapatungan. Pagka sabog na yung friendship. Wala na. And eventually, damage relationships. According to our Proverbs, better is what? Open rebuke than hidden love. So, kaya nga mga kapatid, lagi nating i-exercise sa ating sarili. Una, bilang Kristiyano, pag may nag-confront sa atin, we need to be teachable. Pangalawa, pag meron tayong narinig na hindi tama at gusto natin tulungan ng ating mga kaibigan, sabihin natin ng what? May pagmamahal. Kasi minsan pag nag-correct tayo, medyo tough tayo eh. Pero sabi sa Bible, let's be careful to correct somebody out of love. Dahil mahal natin yung ating kapwa. For example, yung isang kaibigan natin ay masyadong gastador, di po ba? At nakita natin na nagkakaproblema na siya sa kanyang budget kasi hindi siya wise spender. Dahil kaibigan mo siya at gusto siyang matulungan na mag-budget at hindi siya mahirapan at hindi na siya mabaon sa mga utang, marami pong ganyan, kapatid, dahil mahal kita, iwasan natin gumastos ng hindi or above our income or budget natin, beyond our means. So, ganun din sa ating pagsasalita. May makikita tayo mga kaibigan, the way they treat other people is not para accept. Naging normal na pabulagsak o parang laging galit pag nagsalita sa iba. Pwede natin sabihin, kapatid or kaibigan, sa pagsasalita natin sa ating kapwa, medyo hinay-hinay tayo. At marami pa pong iba, marami pa pong mga
Examples. So, better is open rebuke than hidden love and wounds. Minsan pag nakorek tayo, masakit. Si Lord din naman, kinokorek tayo, talagang masakit pag di tayo sumusunod. Masakit ang correction. Subalit, wounds from a friend can be trusted. Speaking the truth may hurt, but it helps strengthen the friendship. Dalawang bagay yung dapat matutunan. Sabihin ng tama sa iyong kaibigan, at kung ikaw ay kaibigan, matuto tayong tumanggap ng pag-aayos or correction. Be teachable. So, eto dito ang sinabi, yung an enemy multiplying kisses, eto yung kaibigan na lagi ka lang i-commend, laging magaganda lang ang sasabihin sa iyo. They will shower you with praises and commendation. Okay? At hindi nila sasabihin ko ano yung mali. Hindi ito makakatulong sa iyo. At kumbaga, sabi dito, enemy yan eh. Ibig sabihin, merong ulterior motives. Gusto ka lang makasama, gusto kang mapaboran siya sa iyong presensya, at kung ano, makukuha niya sa iyo. So, subalit, on the other hand, ang tunay na kaibigan, when they speak the truth in love, sometimes it's painful, hindi siya superficial praise, but they care for you genuinely because totoo ang pagmamahal niya sa iyo. So marami akong gustong ikwento, hindi lang ako nabigyan ng permission ikwento yung aking po mga sitwasyon regarding this matter. Subalit, yung mga kaibigan ko na una nagalit sa akin dahil sinabihan ko ng tama, okay? At kalaunan, nag-reconcile din kami at nagpasalamat na sinabi ko yung tama. Ganon din ako. Sinabihan ako ng tama noong una, hindi ko tinanggap, pero kalaunan na-realize ko na mali pala ako. And then I responded to my friend, asked for for forgiveness, and then kailangan ko ayusin yung dapat kong ayusin sa aking pagkatao, pananalita, pag-iisip, the way I deal situation. So, pakinig po tayo mga kapatid. If you have a friend who tolerates your wrongdoing, that is not a true friend. Ipapahamak ka ng taong ito kung ikukonsinti niya ang mga ginagawa mong mali. Hindi ito totoong kaibigan. A true friend will always tell you the truth, even when it hurts, and will stay or will try to save you from yourself. Do you agree with me? Do you agree with the wisdom that we are gaining or acquiring from the Lord, from the Word of God? So, don't take for granted itong mga kaibigan na ito na nagmamalasakit. Do not ignore them because they are the ones who are reliable at all times. And ganun din dapat tayo sa kanila, vice versa. So now, sa Proverbs chapter 17, maganda po ito, verse 9, when it comes to dealing an offense, kung nagkasala sa iyo ang kaibigan mo, okay, ano ang gagawin mo? Okay. Para ma-maintain ang matibay na pagiging magkaibigan. Sa Proverbs 17 verse 9 sabi, whoever cover up an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. Ang mga talatang ito, hindi ibig sabihin na itatago mo yung kasalanan ng kaibigan mo o pagtatanggol mo siya kung mali siya. Hindi po ganun na ibig sabihin ito. Or to tolerate mo yung mga maling gawain niya. Hindi po yun ang ibig sabihin ito. It means that you should be forgiving. Pag nagkasala yung kapatid mo or kaibigan mo, tawag dito, yung overlooked. Pero hindi naman ibig sabihin na papabayaan na like, sin has consequences, by the way. Hindi naman sasabihin ito, tolerate mo. Ang ibig po sabihin ito, madali kang magpatawad. Madali kang let go ng offense, hindi mo tinatanim. Hindi sinasabi, okay, patawarin natin isa't isa. Tapos maya-maya, nararamdaman mo, ganito talaga itong kaibigan ko na ito. So,
It means you can easily forgive a friend. Tapos sinabi dito, but he who repeats a matter separates close friend. Ibig sabihin, kung ano man ang kasalanan o hidwaan na nakaraan na, wag nang ungkatin pa. Iyon ang ibig po sabihin nito. That is the wisdom from the Word of God. Wag nang balik-balikan pa, wag mag-dwell, mag-move on na. Iwan na. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa atin, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. You know, God is all-knowing, perfect God. Para sa Bible sinabi, He chose to forget our sins. Ganito yung katangian ng Diyos na gusto niyang isabuhay natin, lalo na sa ating kapwa, lalo na sa mga taong nakasakit sa ating kalooban. Sa taong meron tayong kahidwaan, repeating or dwelling on one mistake can lead to another misunderstanding. Panibagong problema na naman yan, panibagong trouble na naman yan. Uubusin lang ang oras nyo kaka-resolve and resolve ng problem if you will not move on, forgiving the mistakes of one another. So this is what it means, but he who repeats a matter separates close friends. When you forgive, you surrender it to the Lord. Let go and move on. Start anew. Start anew. Start afresh. So if your friend offends you, it always best to be forgiving and understanding in order to nurture and preserve the friendship, never bringing up the wrong again once it has been resolved. Merong tanong na napakahirap sagutin. Paano? Okay, ang kaibigan mo, sinaktan ka ng sobra. Okay? Yes, you can forgive. But minsan, it's hard to forget. Kaya kailangan mo ng grace ni Lord para makamove on. It's hard to forget the wrongdoings of that person. If that person hurt you so badly, if that person hurt your family, taong pinagkatiwalaan mo but betrayed you, how can you be reconciled once again? Minsan, you can forgive. But minsan, you maintain the friendship, pero gaining the trust, it takes time. Ang pagbabalik ng tiwala ay napakahirap. Kailangan ulit i-regain iyon. But forgiveness, we can forgive. Like the Lord forgave us. Remember, my friends, my brothers and sisters, our goal here in speaking the truth in love is not to condemn, not to criticize, but to build up people, to build them up. Naway maging instrumento tayo bilang mga Kristiyano na ang ating po mga bibig, ang ating po mga buhay ay maging instrumento para ma-build up, para lumakas, para mag-grow ang ating pong mga kaibigan, ang ating pong mga kapwa. So kaya sa ating pong huling puntos, bilis naman, Find a friend who will help you succeed. Be a true friend. By being a friend to others, help them succeed, and vice versa, find a friend who will help you succeed. There's a famous saying, sabi nga dito, tell me who your friends are and I tell you who you are. Kung kanino tayo nakipag-associate, okay, kung sino yung mga kasama natin, it will affect our character, our behavior, our values. Kaya tell me who your friends are and tell you who you are. Kung sino yung kasama mo, magiging katulad ka nila. Kung mabubuti yung kasama mo, magiging katulad ka nila. Kung mga merong character, yung ibang kasama, may katulad ka nila. In other words, other people can get a sense what kind of person you are, kung sino yung companion mo or yung company mo. And there is another famous saying, eto, kumpletuhin po natin ito. Sabi po, birds of the same feather are the same birds. Kung di kayo tatawa, you're not considering me your friends.
Okay, Phil lang po. So galing kay Phil naman yan. Si Phil lang may ano yan. Our brother Phil in the morning. So, our church administrator. Sinama lang namin just to make you, to laugh. So sabi sa Proverbs 13 verse 20, whoever walks with the wise becomes what? Wise. But the companion of fools, what? Will suffer harm. I believe in one way or another, na-experience na natin ito. Kung sino yung kasama natin, hindi naman nakatulong sa akin itong mga taong kaibigan ko ngayon. Akala ko kaibigan sila, pero pinapahamak nila ako. Or may mga taong pag nakasama mo, nakausap mo, they speak with wisdom, they speak truth, they speak purpose, they speak life, they plan, they're responsible. Mahahawa ka, mainganyo ka na, ganito pala dapat ang maging trato ko sa asawa ko. Dahil itong mga kalalakihan na to, wow, look at them. Talagang dinidate nila on Valentine's Day. In my observation, yan. Kaya mukhang masarap kasama yung mga ganun. Dapat pala. So, yung iba naman, the way they treat their spouse, yung kanilang mga asawa, talagang kailangan ng improvement. So in other words, okay, kung sino ka, kung ang kasama mo ay magiging katulad ka rin nila. By the way, Nick, you shared something sa Facebook the other day sa men's ministry namin. Si Nick is leading our men. He shared pinost niya sa amin pong group chat, etong reel na ito. And I would like you to watch this reel. Napakaganda po nito. Marami tayong matututunan. If you spend all day in a fish market, you'll end up smelling like fish even if you never touch one. But if you spend all day in a perfume shop, you will leave smelling good even if you never brought any perfume. Why? Because your environment always has an effect on you no matter what. Spend your time with gossip and sooner or later, you'll start gossiping too. Spend your time with people who complain and you will start seeing problems everywhere you look. Spend your time with people who make excuses and you will find reasons to just stay the same. But spend your time around people of action and you'll feel inspired to move. Spend it with people of gratitude and you will start seeing blessings instead of burdens. Spend it around those who remember God and you'll find your heart at peace and your faith increase. Here's the truth. You don't need to change who you are as much as you need to change who you are around. Because believe me, proximity is power. And no matter how strong you think you are, the scent of your environment will always follow you. Yun po. Kung nakuha niyo po yung mensahe, kung ano daw po yung environment natin, yun yung makaka-impluwensya sa atin. And we thank the Lord for guiding us and leading us. Perhaps God is speaking to you right now. If you are a believer, minsan you may lose something. You may lose a friend. A personal testimony ko, I lost my best friend when I became a Christian. Because of different perspective, different principle in life. 4 na oras kami nagdi-debate. Hindi, ang authority ko is scripture. So, hindi na magkasundo at hindi na, wala na mapag-usapan. And then I told the Lord, I have done my best, God. I have done my best. Pero talagang ganon. So, isa yun sa cost ng pagsunod sa Panginoon. Sometimes you may lose people who will drag you away, or company, or group of people or friends that would pull you away out from your relationship with God. Minsan tatanggalin yun ng Panginoon. So kaya, kung ano yung environment natin, mga kapatid, according to this Proverbs sa wisdom ng Panginoon, yun yung makaka-impluensya sa atin. Spend your time with gossiper and sooner or later, you start gossiping then. Spend your time with people who complain, nagiging complainer, mabilis ka na rin mag-complain. Spend your time with those people who make excuses, nagiging ganun ka din. Kasi yun yung lagi mo naririnig, yun yung nai-input sa'yo, sabi nga, kung ano yung naitatanim sa atin sa puso, ay lumalabas sa ating bibig. Napag-aralan natin yan noong nakaraan. Subalit, mga kapatid, if you are surrounded, listen to this,
if you are surrounded with God-fearing people. This is very wonderful. You know, they will inspire you to live a godly life. They will inspire you how to fear the Lord, how to follow the Lord, how to love the Lord. If you are surrounded with honest people, people who are following the Lord, wala nang pinagmamayabang, just gusto lang sundin ng Panginoon, you will benefit from this people, from this kind of friends. Kaya kaibigan, I would like to encourage you to choose wisely. Choose wisely kung sino ang dapat na maging kaibigan mo at makasama mo. And I encourage you to choose a wise and God-fearing person. Hindi naman perfect, but nakikita mo naman, itong person na to sumusunod sa Panginoon, gusto ko siya maka-journey sa pagsunod sa Panginoon. So, Proverbs 27 verse 17, an iron sharpens iron. Ito po yung dahilan. Iron sharpens iron, so one person sharpens one another. So yung talas ng kutsilyo, di ba, o ng bakal o kutsilyo, iron din, yung ibig sabihin. Pag pinagkiskis mo sila, tumatalim sila pareho. Nagiging kapaki-pakinabang sila. Ganon din. People need people. Good people need good people. Or sometimes, inadequate tayo, pero yung kaibigan natin, so wise, when you sharp your iron together, you will learn from one another. So my question is, do you have somebody that sharpens you? Meron ka bang ganitong kaibigan who sharpens you, who speak the truth in love, a person who never leaves you, a person who understands you? Kung meron a true friend, ito yung accountability partner, kahit na itakwil mo na siya, sasabihin niya lang kung anong tama at alam mong mahal ka ng tao na ito. A prayer partner, a partner who can refine your character and strengthen your faith in Christ. Ngayon, if you don't have one, perhaps the Lord brought you to hear this message. Start praying. Pray for a person who will walk with you, grow in the Lord. Perhaps a prayer partner or a mentor, someone who can help you sharpen your faith and your walk with God. Kailangan natin to. And sa ating pong konteksto ng journey natin sa Panginoon, this is discipleship journey. Somebody who will disciple you and learn from you. Si Paul, dinisciple si Timothy. They learned from one another. Timothy discipled the reliable man, and then the reliable man disciple others. Nagko-continues yung friendship, and this is the friendship that stand the test of time. A God-centered friendship. A relationship centered on the Lord and humility and forgiveness. So I would like to encourage you to be surrounded with friends, mga kaibigan, na tutulungan tayo mag-grow sa ating pong relationships sa Panginoon. I-impluwensyahan nila tayo kung paanong tunay na umagmahal at maglingkod sa ating Panginoon. Subalit, if we hang out with friends that do not take God seriously, mahahawa din tayo sa kanila. So, surround yourself with positive, God-fearing individuals that can help you be a better person. So, if you're looking for a friend, alam niyo po, we praise the Lord. By God's grace, we just asking the Lord to help us, follow Him in this church. And you can consider growing through connect groups. May mga groups po tayo malalaking iba. May men's group po tayo with Nick. May ladies group po tayo sa Ladies Link with Ate Ann. May mga youth, may mga young adults. These are big connect groups, pero meron din mga intentional discipleship group where you can really be yourself and grow together.
So in our marketplace group, bago lang kasi yun last year lang. 1 year pa lang ito, and the Lord led us to start this ministry of group of men, young entrepreneur, and mga professionals. In our weekly journey together, talking about God, hearing from one another and praying for one another, napansin namin na lumalalim na tayo, nagiging honest na tayo sa isa't isa. Hindi na tayo nahihiya kung ano yung sinasabi natin na mga weakness natin, what to pray for. You consider others better than yourself. And then we value one another and we want to grow even more. And we want to be, our goal is just to become a man of God. So yun lang ang goal. A man who can lead. At ganun din sa mga other groups, a man, or a person, a woman who follows Jesus. So consider following the Lord. Join this community. In this setting, you can encourage one another, share experiences, support one another, and build up one another in times of challenges. So be patient also with us if sometimes, if yung mga meetings, mga group is because of the schedule, just be patient. Just keep on trying, talk to us, and we'll give our best how to assist you. To start an intentional discipleship group or a connect group. So I need to announce this, but stay put in your calendar. Ilagay nyo lang po sa calendar nyo. Starting March, I will be starting a discipleship training, focusing on knowing Jesus, loving Jesus, abiding in Jesus, serving Jesus, and proclaiming Jesus. That's a discipleship principle. So that all of us will know how to walk with the Lord and be intentional with our journey with the Lord. At pag lahat po tayo sama-sama, alam natin principle na to, you can gather as a group. And then you only talk about how to love Jesus, how to know Jesus, how to abide in Him, how to serve Him and proclaim Him. A group, a discipleship journey who follows the Lord. So pray for me, pray for us, the church leadership. So we will be announcing this training, and we encourage everyone. My goal and my prayer as your pastor is for all of us to go through this journey of following Jesus. That's it. Wala na pong iba. We have nothing to hide. We have nothing to prove before the Lord, and we have nothing to lose. We can just be ourselves and say, Lord, we need your help. We need friends who can help us grow in you. So I would like to conclude this message. Bear with me. Okay. Na maging totoo po tayong kaibigan. At meron akong gustong ipaalala sa inyo kung sino talaga ang tunay na kaibigan natin. Ang Panginoong Jesus. Ito yung kaibigan na hindi pumapalya, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Jesus is a friend who sticks closer than a brother. He loves us unconditionally. Binigay niya nga yung kanyang buhay sa atin dahil mahal niya tayo. He considered us friends. The God, the Son of God, the Savior of this world, consider us friends. You can talk to Him, you can commune with Him, you can enjoy fellowship with Him. Even though you don't see Him, you can experience Jesus Christ. Sabi niya sa John chapter 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I've learned from my Father, I have made known to you. Sabi niya sa mga disciples niya. He is offering friendship. Accept that friendship with Jesus, with the Lord. Do not take that for granted. Siya yung tunay na kaibigan. Jesus wanted His followers to understand that love isn't just words or feelings. It's about action that put others before oneself, even at great cost. So pinatunayan ito nung siya ay binigay niya kanyang buhay sa atin. At pinarioridad niya tayo dahil mahal niya tayo. Si Jesus din ang kaibigan. He is a friend who speaks the truth in love.
Yung mga salita ng Diyos minsan masakit. Magkaturuan ng Panginoon, tinatama ang ating mga puso. Sabi niya nga sa mga disciples niya, he lovingly rebuked them sa mga because of their unbelief, because of their lack of faith. Sabi niya, you of little faith, manalig kayo, magtiwala kayo, manalangin kayo, sabi niya sa kanyang mga disipulo. But he lovingly and patiently corrected them, the disciples. He challenged them to trust God even more. And then lastly, Jesus is a friend who will lead you to succeed. Ang galing nito, mga kapatid. Jesus is not only our God or Lord and Savior, but He is also a friend who is concerned to our well-being. Ang Panginoong Jesus. John 10:10, sabi ng Panginoon, I have come that they may have life. Nagkatawan siya o siya, para magkaroon ka ng buhay. Kung wala si Kristo, wala tayong purpose. Palit nung dumating siya at nakilala mo siya, nagkaroon na ng purpose ang iyong buhay. Huwag mo itong pabayaan. Ingatan mo ito. Sabi niya, and have it to the full. Jesus wants you to enjoy life to the fullest. Success here is not only God, Jesus not only speaking material success, no, but success in all aspects, with your relationship with others, with your ministry sa church, in your home. Aayusin niya to, gagawin niya ito if we will continue to abide and follow Him. Yun yung good news, mga kapatid. This is the good news that we also need. Ito yung dapat din natin na i-share sa ating mga kaibigan. Ang good news ay si Jesus. Siya ang good news. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is the good news that we can share to our friends. Pray for your friend. Love your friend unconditionally. Share Jesus to your friend. Point your friend only to Him. To the one, a true friend that never fails, and His name is Jesus Christ, ang Panginoong Jesus. So by doing so, you embodied what it means to be a true friend. Na totoo ka sa iyong kaibigan. And I would like, before we pray, I would like you to turn to the person next to you once again and say those words, be a true friend. Amen. Panginoon, salamat po sa mensahe na pinagkaloob niyo sa amin at pinaunawa mo sa amin mga karunungan. Salamat dahil binigyan mo kami ng mga kaibigan, nagdala sa amin sa Panginoon. Salamat dahil karamihan sa amin dito marahil ay mag-asawa, subalit magkaibigan ding tunay. At may mga kaibigan kami na bata pa hanggang ngayon ay naging kalakasan namin, naging kaskapuwang namin, Panginoon, sa paglaban sa buhay na ito. Nag-encourage sa amin. We thank you, Lord, for those friends. They are God's gift na nanggaling po sa inyo. At ngayon din, Panginoon, humihiling kami ng patuloy na paggabay nyo na kami maging tunay na kaibigan din sa aming mga kapwa. Base, Panginoon, sa mga napag-aralan naming mga karunungan sa salita mo sa hapon na ito. At tulungan mo kami, ilayo mo kami sa mga hindi magagandang bagay, mga impluwensya, Panginoon, na makakasama sa amin, at mga impluwensya magpapalayo sa amin sa iyong presensya. Katulad ng katuruan mo sa paano manalangin ng iyong mga disipulo. Sinabi mo, Panginoon, na to lead us not into temptation, but to deliver us from evil. And I pray that you may deliver us from the schemes of the enemy, from the deceptions of the enemy, but continue, Lord, to guide us to your truth and encourage us to follow your truth and your truth alone. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May 2 minuto pong reflection just to rest our hearts, to ponder on the message, and then we will sing, and then tayo po ay magwawakas sa benediction.